praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapestahan ni San Carlos Borromeo. Napakaganda ng turo ni San Carlos na ang simbahan ay ang lupa, ang hardin ng Diyos. Tayo'y dinidiligan ni Kristo araw-araw, pero darating din ang panahon na kung saan siya'y aani sa atin. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo'y nakinabang sa napakaraming grasya at pagpapala ng Diyos, pero walang nakikitang bunga ang Diyos sa atin dahil tayo'y buhay pa rin sa pagkakasala. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang, tayo'y magpakumbaba para makita tayo muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambahayan. Ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang muka sa mundo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng mahigit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Igalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain
at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis, magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na, at iniwang ganap, ang mga gawain na magpapatanyag, inihiwang ko na rin, di ko na hinahangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa karya ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lugar.' Ngunit nagdahilan silang lahat, 'Kayo na sanang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isang kaw para masubok.' Ang sabi ng isa, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sanang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at binalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod. Isama mo rito ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga bulag, ang mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo. Ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Tanong ko lang po, pwede po bang mag-asawa muli ang babae kapag namatay na ang mister niya? Opo, hindi po. Opo, di po ba? Kapag ang lalaki ang pumanaw, pwede po bang mag-asawa muli ang misis niya? Opo, no? Ano pong ibig sabihin nito? Na kahit nasa kasal ay pwedeng palitan ang iyong asawa.
Pwedeng palitan. Everybody is dispensable. Marami kasi sa inyo, ayaw nilang mag-asawa. Yung mga asawa nila, kapag nawala na sila dito sa mundo, no sinasabi, mumultuhin kita. Kapag nag-asawa ka muli, bakit? Alam mo pa ba, pag nawala ka na dito sa mundo? Di ba hindi? May magagawa ka pa ba? Kapag wala ka na, pag pumanaw ka na dito sa mundo, di ba wala? Kung gusto ka talagang palitan ng asawa mo, wala ka na. Kasi ang pangako po ng kasal ay for better, for worse, for richer, for poorer, until death do you part. Ayun, hanggang kamatayan lang. Pero pinapaalala sa atin dito na pwede tayong palitan. Do not think so highly of yourself. Ganyan din po pagdating sa trabaho. Kapag umpisa po ng trabaho, bibigyan ka ng sasakyan, ng cellphone, ng uniform, meron kang opisina, meron kang computer, meron kang lamesa, may sarili kang upuan, may sarili kang staff. Pero pansin niyo po, sa oras na magkasakit ka at kapag namatay ka, hindi naman po sana. Napakadali para sa kumpanya na maghanap ng ibang tao at punuin yung posisyon mo. Amen? Muli, ang pinapaalala sa atin dito, you are dispensable. Pwede kang palitan, ganong kabilis. Pero, ito po ang paalaala. Pagdating sa Diyos, you are indispensable. Minsan, kahit na sa pamilya mo, pwede ka nilang itaboy, pero ang Diyos, hindi kanya itataboy, hindi kanya itatakwil. Ikaw lang naman madalas ang lumalayo sa Diyos. Hindi po ba? Kahit na tayo'y nagkakasala, palagi pa rin tayong inaanyayahan ng Diyos. Yan ang pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dahil tayo'y mahalaga para sa Kanya, tayo'y iniingatan niya araw-araw. At yan po ang paalaala sa atin dito sa talimhaga ng ating Panginoon. Ang handaan dito sa kwento ni Jesus ay ang langit. Ang hari ay ang Diyos. Sino mga imbitado? Tayo, mga taong ginawa niya. Pero anong ginawa ng mga tao? Pinagpalit nila ang Diyos at ang langit dahil meron daw silang gagawin. Merong isang tao, may nabili daw siyang lupa, titignan niya. Merong isang tao nakabili ng mga baka, pupuntahan niya. Merong tao na bagong kasal, magha-honeymoon daw sila. Opo, mukhang mahalaga yung mga dahilan nila. Pero nakalimutan nila, merong pang mas mahalaga at nakalimutan nila yung nagpapahalaga talaga sa kanila. Walang iba kung hindi ang hari, walang iba kung hindi ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng kasalanan. Pag nagkakasala ka, inuuna mo yung hindi mahalaga kaysa doon sa pinakamahalaga. Kapag nagkakasala ka, nakakalimutan mo yung tunay na nagpapahalaga sa'yo. Kapag nagkakasala ka, nakakalimutan mo yung tunay na nagmamahal sa'yo. Kapag nagkakasala ka, sinasayang mo ang oras, ang buhay mo sa mga walang kakwenta-kwenta na hindi naman talaga magtatagal. My dear friends, we are challenged. Learn to value those who value you. Minsan, yung mga pinapahalagan natin, hindi ka naman papahalagahan. Bakit ang Diyos na binibigyan ka ng pansin, hindi mo pinapansin minsan? But this is the truth, this is the reality. We have made God dispensable even if we are indispensable to God. My dear friends, do not make the mistake of thinking your earthly concern are the most important and urgent. Mas mahalaga, mas nagmamadali ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi anong sabi ng ating Panginoon? Aanuhin mo na makuha mong buong mundo, pero mawala naman ang iyong kaluluwa. Please, do not let your excuses make you miss the feast. Huwag mong hahayaan na maagaw na mga palusot mo ang pwesto mo sa piging ng Diyos. Hindi naman kasi ibig sabihin, may palusot ka, ay lulusot ka. Amen? Ang dami sa atin, meron at meron palaging dahilan para hindi sundan ang kagustuhan ng Diyos. Pero hindi lahat ng iyong dahilan ay mabuti at magpapabuti sa iyo. Amen?
Merong mga iba nagsasabi, maglilingkod ako sa Diyos pag wala na akong inaalala. Merong mga iba sinasabi, magpapatawad ako kapag humingi sila ng tawad sa akin. Yung iba sinasabi, magsisimba ako pag hindi na ako busy. Yung iba sinasabi, titigil na ako sa bisyo kapag hindi na ako stress. Stress reliever ko lang naman ito eh. Pero tandaan niyo po mga kapatid, ang mga palusot natin ay kasinungalingan na sinasabi natin sa ating sarili para manatili lang tayong komportable. Do not forget that. Excuses are the lies that you say to yourself in order for you to feel comfortable. But even with your best excuses, it will never save you. Maaaring maloko mo ang misis mo, maloko mong pamilya mo, maloko mong boss mo, maloko mong pinag-utangan mo. Pero kahit na nung gawin mo, hindi mo maloloko ang Diyos. Dahil kita ng Diyos ang lahat. Amen? Alam ng Diyos ano yung tinatago mo dyan sa puso mo. Mga kapatid, huwag mong hayaan ng iyong mamaya ay agawin ang ngayon ng Diyos. Do not allow your later to sacrifice your now in God's kingdom. Because God's house will be full with or without you. Sinabi ng Panginoon doon sa kanya malingkod, lumabas kayo muli, hikayatin nyo, lahat pumasok dito, kailangan mapuno ang aking bahay. You are not the most important here on earth. Yes, you may be important to God, but there is a time limit. May panahon na magsasaram ang pintuan ng bahay ng Diyos. Dasal at dalangin natin, sana isa ka sa makapasok sa kanyang kaharian. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon malakas ka. Hindi naman sa lahat ng oras marunong ka. Hindi naman sa lahat ng panahon tumatawa ka. Kapatid, hindi mo naman hawak ang iyong buhay. May nakatakdang oras ng paghuhukom. May panahon magsasara ang pintuan ng kaligtasan. Mapupuno at mapupuno ang tahanan ng Diyos, kasama ka o hindi. Dasal at dalangin natin, makahabol ka sana. Amen? Ang plano ng Diyos, hindi naman nakasalalay sa palusot mo eh. Kung sasabihin mong hindi, hahanap ng iba ang Diyos na magsasabi ng oo. Kung palagi kang umaayaw sa Diyos, yung nakareserve na upuan para sa'yo, ibibigay niya sa iba. Gusto mo yon, matitiis mo yon. Tandaan mo, hindi lang naman ikaw ang mahalaga sa Diyos. Kasi kahit na ang mga taong nagmamahal, marunong din naman mapagod. Marunong din naman magsawa. Sana wag mong pagurin at ubusin ang pasensya ng Diyos. Amen? Tanungin mo ang sarili mo. Sa ginagawa mo ba ngayon, sa iyong pag-uugali, makakasama ka ba sa handaan ng langit? Mga kapatid, wag niyo pong ipagpalit ang walang hanggang handaan sa iyong pansamantalang palusot. Huwag mong isasantabi ang imbitasyon ng Diyos dahil lang sa mga concern mo sa buhay na ito. Hindi lang naman itong ating buhay. May susunod pa tayong buhay. Amen? Mga kapatid, may hinanda ng hari ang Diyos na hapag. Nandyan na ang kanyang grasya. Ang imbitasyon, may pangalan mo. Ang natitira na lang ay ang iyong tugon, ang iyong oo. Kaya ito po ang tanong, anong palusot ang handa mong isuko upang masabi mo lang sa Kanya, oo, sa Kanyang imbitasyon ngayon. Magdasal tayo, maging matalino tayo sa pagpili at sana makasunod ka, makasama ka sa Diyos na pinapahalagan ka ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, manalangin tayo sa Diyos, Ama na nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway
ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawain. Matutunawa kami kay Jesus na laging handa sa kanino mang mga ngailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayon si San Carlos ay aming ginugunita. Pagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana ng bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan na katapatan ay nihahayag ang pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatotoong magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo may bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Carlos Borromeo, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hiniling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ako'y gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban, na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos na may pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tandaan niyo po na hindi kayo maliligtas sa inyong mga palusot. Hindi rin nakakabusog ang mga palusot. Our excuses are the lies that we tell ourselves to make us comfortable. And yet there are no salvation in excuses. Napakahalaga natin sa Diyos. Pero malungkot na kwento, hindi natin pinapahalagan ang Diyos. You are indispensable to God. And yet, ask yourself, why do you make God dispensable? May nakahandang tiging, grasya para sa iyo. Sana wag mong sayangin ito bago isara ng Diyos ang pintuan. Magandang pagnilayan ano ang mga palusot na aking sinasabi para hindi ko magawa ang kagustuhan ng Diyos. Ano mga palusot aking sinasabi para pagpatuloy kong ang aking mga kasalanan. Give those excuses up and be more faithful to God. Dahil hindi ang mga palusot mo ang magpupuno sa iyo ng pagpapala, kung hindi ang katapatan mo lang kay Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.